Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa Ascended Masters, Spirit Guides, Divine Holy Spirit, Ancestors, Universe, Angels, Archangels, and of course sa mga elementals. Nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa ating mga subscribers, at sa ating mga bago na subscribers. Maraming salamat po. And ako po ay nagpapasalamat sa lahat po na nag-avail ng mga medallions and patoo mo. And ganoon din po sa oil. At sa refill po, no? Kasi marami po naubusan na rin daw po sila ng laman ng ganito. Okay. Now, ito pong reading na ito is para po to sa ang YouTube channel po na ito is para po to magbibigay po sa inyo ng gabay. Kung kanina po ang reading po natin is about love, no? Love reading na talagang andito yung meron na po siyang mga pagsisising matindi, no? Dahil po sa ginawa sa inyo. Now is ano naman po tayo spiritual. Okay, so itong spiritual reading naman po na ito is talaga po magbibigay ko sa inyo ng gabay para po alam niyo yon sa araw-araw. Ito po is para sa mga taong tipong may mga uh, may mga naaamoy, may mga naririnig, may nararamdaman, kinikilabutan, may mga napapanaginipan na kakaiba, yung mga ganyan. So, ito is para po sa inyo. Especially po sa mga baguhan sa pagtataro, sa paggagamot, yan. So, ito po is para po sa inyo. So, may mga bloodlines po ng mga healers, yan. Ito po is para sa inyo po. Okay, so ngayon po, ang reading po natin, kung kanina po is bakit kailangan kang, ano bang message sa inyo? Ito po is sa vision ko rin po, no? Na kung pagka kanina po, sa reading po natin sa love is about po doon sa bakit kailangan mo kumalma, bakit kailangan hindi ka na magpaka-paranoid. Ano ba ang message sa inyo ng person ninyo? Same as ngayon po, no? So, ngayon po, isa spiritual po natin siya isasama. Kumbaga, bakit ganito ang sinasabi sa ng mga ancestors mo, ng mga spirit guides mo, sa pinakita po sa akin, doon po sa vision, na pinakita sa akin na nagpa-pop up sila, na alam nila na pagka nakita mo sila, is andito yung pakalma ka andun yung magiging masaya ka, andun yung magiging magana naman ng, parang alam niyo yun, gagaan ulit ang pakiramdam ninyo pagka nakikita mo sila or may ipapakita sila sa iyo. Yun po kasi pinakita sa akin sa vision. So, ano ba ang dapat nyo pa pong malaman pagdating po sa spiritual? Kung kanila po tungkol sa pag-ibig, ngayon naman po is tungkol sa spiritual. Okay? So, syempre, hingi po na tayo ng basbas. Actually, this is a pick a card also, no? Pero parang kukuha lang po ako dito ng 10 cards kada isang deck. Kasi po marami siya. Tatlo to eh. Kasi umabot po tayo ng 1 hour kahapon nung nag-pick a card ako. So, ngayon po, pipili po kayo ng tatlong cards, no? So, pakatitigan nyo na po yan. So, ito po yung first card. Then, this is the second card. Then, the third card. Okay? So, ipopost ko naman po yan. Yan po yung pinaka parang basta yun, wallpaper. Yun po. So, pumili na lang po kayo dun na kung ano po ipipiliin yung card. Kung 1, 2, or 3. Okay? Ito kasi is backup ko lang po to. Kung kailangan po ng mas anong mensahe. Okay, so let us pray. Panginoong Diyos Ama sa langit, mahal na Iso Kristo, mahal na Birhen Maria Mar Santo Niño, kami po ay naririto na ngayon sa inyong harapan. Kami po ay humihingi sa inyo ng basbas, proteksyon, na kami po ay inyong bigyan ng detalyadong mensahe na magmumula po sa inyo patungkol po sa vision na ibinigay nyo sa akin, tungkol po sa kalma issue at sa kasiyahan issue. Naway kami po inyong samahan at makapagbigay po ako ng mensahe sa kanila at masagot ko po ang lahat ng kanilang mga katanungan. Ako po ay patuloy po na humihiling, nananalangin na kami po inyong iligtas sa anong kapahamakan, disgrasya sa kuna at anong po klase ng karamdaman na tukso at bigyan po ng kagalingan ang lahat po ng may makaramdam. Magkaroon po ng kalakasan ng pangangatawan at gandang kalusugan. Maraming salamat po. Amen.
Okay, so hindi ko pa pala siya nakikilens. Hindi ko pa pala naaano yung aking mga cards. Wait. Kailangan mo natin sila i-cleanse. Pero actually, yung dalawa dito is bago lang. Dalawa is sagamit ko na. Okay, so i-cleanse muna natin sila. Para wala po negative energies talaga. Okay. Kahit kayo, syempre sa screen, kailangan ko rin kayong basbasan. Para lulayuan kayo ng mga negative entities dyan, demonic entities dyan sa mga tabi-tabi ninyo. Okay. Yan natin. Para solid. Yan. Diba? Yan. Vonda. Okay. So, now is pili na kayo. Pili kayo dito ha. 1. Ito yung 1. Ito yung 2. Ito 2. And this is the number 3 card. Okay. Okay, so tatabi muna natin sila. Ayan, para magkasunod sila mamaya. So, dito muna tayo syempre. Okay, so ano ba ang gusto sabihin sa inyo ng mga ancestors ninyo, angels, archangels, spirit guides, mga ganyan, universe, Holy Spirit, the God, no, para po kayo ay kumalma. So, ano ba yung mga, siguro may mga nararamdaman naman kayo kakaiba, no? Pero tingnan natin. Okay, first card, the Fool. Oh, there's a new beginning naman Though talagang medyo risky talaga ang alam niyo yun, ang mga parang darating, may mga ganun. So parang kailangan niyo pong mag-ingat din sa mga parating na tao sa inyo kasi hindi po lahat, no, is parang alam niyo yun, may mga mapanlin lang na tao na darating sa buhay niyo na akala niyo nakikipagkaibigan sila pero at totoo kinukuha po yung energy niyo, mga tipong ganun na without of your awareness. Okay, so and isa kasi sa parang gustong gusto nila sa'yo dito, no, sa the Fool is andito yung meron ka kasing uniqueness, you have the originality, yung ganon, no. So andito kasi yung ikaw is naghahatid dito talaga ng panibagong panimula sa mga buhay-buhay ng alam niyo ng individuals or ng mga tao, no, na ikaw ang nagbibigay din ng pag-asa ngayon, na ikaw is actually you are also a divine you are divinely protected dito talaga. And that's why parang alam niyo yun, as long as parang ang tao dito is alam nila or maybe sa spiritual realm is alam na ikaw is divinely protected, kaya andito yung talagang pag-iinitan ka, parang susubukan ka dito. And dito naman po sa atin, no, since andito yung meron kang originality and meron kang uniqueness na ginagawa mo sa mga missions mo, sa mga paggagamot mo, sa pagtataro mo, no, is hindi po maiiwasang gagayahin ka ng iba. Meron at meron po talaga manggagaya sa inyo, and just be proud, no, kasi alam naman ng tao yan, especially ng mga viewers mo, ng mga patients mo, no, ng mga clients mo, na kung sino naman ang nag-umpisa, diba? So, and yung karamihan naman po dyan is andito po yun, nagpapanggap na lang. Okay? So, hayaan nyo na lang po sila. Yun nga po ang mahirap yung uniqueness na meron po. Again, sa tarot, as a tarot reader, as a healer, is may kanya-kanya po tayong uniqueness. Hindi po tayo pare-pareho ng kakayanan. May kanya-kanya po yan. Kaya po hindi niyo po pwedeng gayahin si ganito, na gusto niyo maging ganoon. Hindi po pwede. May ako po, kahit po ako, may estudyante po ako, hindi ko po sila pwedeng turuan ng ways na kung paano ako manggamot. No, hindi po pwede. Kasi meron pong binigay sa kanila si God ng way na kung paano nila gagamitin yung gift
or gifts and abilities na binigay sa kanila ng Panginoon. Sila po ang maglalabas nun. Ang akin po is ako po yung mag-guide lang sa kanila, and kumbaga dito po yung magbibigay lang po ako ng mga prayers na kailangan po yun as a protection and also for healing na kailangan po nilang usalin. Pero yung kakayanan, yung magic, power, no, is sa kanila po manggagaling. Kumbaga sila po magdi-discover nun. Hindi po ako ang, kumbaga kung ano pa, kung halimbawa kung ganito po akong way maggamot, hindi po nila pwedeng kunin po yun or gawin or gayahin. Yung mga tipong gano'n. May pamamaraan po kami. And actually, kahit po ako is nagbibigay ng mga Latin sa mga estudyante ko, mismo pong yung mga Latin na yon is sila po yung magbibigay ng parang utos na ito is gamitin mo ko sa ganitong sakit. Ito yung bigkasin mo sa ganitong karamdaman. Ito, pero iba po yung ako, iba po yung way ko, iba po yung dinadasal ko sa mga ginagamot ko. Sila din, iba din. Pero halos pare-pareho kami. May mga ganun po. No? So, yan po, kailangan lang po talaga dito. Pairalin natin yung pagkakaroon ng originality. Huwag po tayo manggaya ng tao. Alisin po natin yung pagiging, ayun yung copycat na tinatawag. Kasi pagka mga ganun po, inggit na po yun. May inggit na po sa katawan yun. Yan po yung mga wala na pong bait sa sarili. Okay, so we have the Four of Wands also. So, andito yung dahil meron ka originality, may uniqueness ka, and andito yung nagsiserve ka sa tao, andito yung binibigyan mo sila ng pag-asa, dinadala mo sila sa right path, no? Na pagka alam mong alanganin at alam mong hindi dapat, talagang pinipigilan mo. So, andito yung dito sa Four of Wands, which is andito ngayon yung mga minamanifest mo or wini-wish mo sa, hindi lang sa sarili mo, hindi lang sa pamilya mo, kundi sa pangkalahatan, is ito yung way kung bakit nagkakaroon ka ng victorious life. Bakit nagkakaroon ka ng lagi ng celebration? Bakit yung happiness ngayon sa'yo is overload? That's the reason. That's the reward from God. No? And now, we have the Two of Swords here. So, ang kailangan nyo lang po talaga dito is to balance. I think dito sa Two of Swords, no, is nagkaroon ka na ng cutting the cords. Or parang dito na yung, meron ka na, yung person mo, nagbibigay sa'yo ng mga hindi magagandang energies, spell works, no, and even envy, jealous, anger is talagang nag-cut the cords ka na, no, but the energies is still there, but I mean, telepathically, maybe mayroon kayong connection sa mind, crown chakra, ng ganyan, even sa dreams, no, maybe nakikita mo yan or vision, so even the evil eyes, no, pero sinasabi nga dito sa vision ko na pinakita sa akin na you need to be calm. No, hayaan mo sila ang mag-manage, hayaan mo silang humawak, hayaan mo sila ang gumawa ng ways para maging maayos ang buhay. Kasi buhay mo, kasi ang gusto ng mga ancestors mo is ang magkaroon ka ng happy life. Happy, happy, happy. Ayaw nila na namang problema ka. Kaya pagka ganun, na alam nila na nalulog, I mean, alam mo yun, yung tipo nalulungkot ka, meron silang mga pamamaraan na ginagawa para maging okay ka. Okay, so kukuha na po tayo ng 10 cards dito. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, so tabi-tabi na natin ito. Okay, so dito na tayo. Okay, so your first card is Seven of Cups. Okay, so sa Seven of Cups, kumbaga, andito talaga yung, ang dami no? Ang daming darating. Opportunities, wealth, fortune, burdens, struggles, mga ganyan, no? Madami even the visions, no, I know some of you is talaga nakakita na rin po ng visions or more on dreams, no, and sa visions is may nakikita kang dyan, marami ka kasi makikita like mga magagandang pangyayari, mga portals, 5D, universe, mga angels, even God, Jesus Christ, you can see them sa vision, angels especially, no, and yung mga ancestors mo na andyan dyan. So, and meron din mga cases or visions na talagang ipapakita sa inyo yung mga pwedeng mangyari sa mga susunod na araw.
or andito yung meron silang gustong i-expose sa'yo. The universe is, diyan ganyan sila mag-express or mag-deliver sa'yo ng message sa vision. So, minsan may mga temptations ka na nakikita mga ganyan. Pero more on, dito sa Seven of Cups, no, is marami kang pagpipilian. Actually, meron ka rin pinagpipilian. Maybe dito din sa vision, just like for example sa vision, meron ka nakikita na magagandang parte. Or meron din sadness. Or meron din mga battles, no? Pero, andito yung, mas syempre, pipiliin mo yung good, yung makaka-good vibes, no? But here's the Seven of Cups also says na, kumbaga, recognition, yes, makakapas, meron ka niyan. Wealth, yes, meron ka. Tower, meron ka din. Talagang meron naman tayo mga downfalls, no? Pero itong taong to kasi na parang, still, kahit andun yung nagkaroon ka ng cut the cords, still, dito yung nakikipag, pinipilit niya pa rin magkaroon ng connection sa'yo or still wants to communicate with you. Yung mga ganon. So, ang kailangan mo lang talaga dito is mag-ingat. No? Mag-ingat ka ng bonggang-bongga. And we have the King of Swords. So, mas kailangan mo ngayon mas maging, alam mo yun, mas maging matalino ka ngayon. And actually, yan ka ngayon eh. Eto ka ngayon eh. Na parang sinasabi sa'yo dito sa vision ko na kumalma ka kasi lahat na sa'yo na eh. Kumalma ka kasi kaya mo nang kontrolin. Kumalma ka kasi may talino ka. Kumalma ka kasi andyan yung psychic abilities mo na hindi ka na dadalhin sa kapahamakan. Yung mga ganyan. Yung mental sharpness is na andyan dyan. And andito yung malalaman at malalaman mo yung totoo sa pamamagitan ng mga visions mo na yan. Or maybe any kind of divination tools na meron ka is dyan mo malalaman lahat. Yes, logically, yes, madyan din. Pagiging yung intelligence mo, lalabas at lalabas dyan. And dito naman kasi sa atin, andito din sa Queen of Swords yung pagiging fair mo. Walang masihigit, walang kukulang, walang ganun. So, balance lang. No? Kumbaga, dito yung gusto mo, tama lang. Walang lamangan. Kumbaga, ganun. But, dito rin yung kumbaga, this time around is prepared ka na kung ano man yung mga atake sa'yo dito. Kasi alam mo na ang laro eh. Alam mo na kung ano yung pamamalakad, alam mo na yung mga pasikot-sikot sa spiritual. So, never ka na para sabihin mo, diktahan pa, lokohin pa, o utusan ka, turuan ka ng ganito, ganyan. Kasi, alam mo na kung ano yung mga ganyan. Okay? Pero kung meron man sa inyong magturo, like mga tagang legendary na mga ganyan, nasa sayo yan kung talagang i-apply mo sa panggagamot mo. Pero for sure, hindi. Kasi may mga guides ka eh. Anong silbi ng mga guides mo na bumubulong sa'yo? Or si God sa vision kung parang papatulan mo yung mga ganong diba? Kasi, yun nga, sinasabi ko sa inyo, lahat po tayo manggagamot, even tarot readers, may pamamaraan po kung paano isagawa ang mga ito. Okay? So, kailangan mo lang pumalma. And we have the Four of Swords. So, dito sa Four of Swords says na, kumbaga, maybe wala ka pa talaga sa recovery. Hindi mo pa totally na-overcome. No? Andito ka pa lang sa healing. And for sometimes, parang andito yung, parang ang gusto mong maging healing is yung umalis, no? Yung retreat, no? Mag-retreat, parang gusto mong ganun. But, yes, for some of you, kung kaya naman, why not, no? But, ang sinasabi talaga dito sa Four Swords is, you're too tired, no? At talagang kailangan mo nang mag-rest. Kaya, parang, pagka ganun, alam na parang nabibigatan na yung mga guides mo sa'yo, and andito yung nagme-meditate ka, or parang andito yung pumapasok sa mga visions, they want to make sure na ikaw is magiging masaya, magiging kampante ka, mababago nila yung moods mo. Ganun kanila kamahal eh. Ganun ka kamahal ng mga guides mo sa spiritual beyond. So, ang kailangan mo lang talaga dito is more meditation para lagi kayo may communication ng mga guides mo. Okay? So, now is, andito naman ang Ten of Wands. My goodness. Kasi you're thinking here, no, na, kaya sinasabi dito na parang kailangan mong mag-rest to recover your energy, meditation, and plan to make yourself more at peace, or parang to heal, no, is because
of this Ten of Wands na talagang ang dami mong, my God, ang dami mong parang, ang dami mo ditong bit-bit, no? Like, as you can see here, talagang super embrace siya dito sa Ten of Wands na yan, na talagang ang daming pagsubok, ang daming responsibilities, duties and responsibilities sa dito, dahil andito yung talagang kailangan mong alam mo yun, yung hard work, kailangan mo talagang gawin. Kailangan mong gawin to. No, it's not because of you, but also parang ang dami rin taong umaasa sa'yo. So, andito yung sinasabi ng mga guides mo dito sa vision ko na magpahinga ka rin naman. Libre naman ang pahinga. Pagpahinga ka, mag-breathe in, breathe out ka, lumabas ka, mag-relax ka, ipaper mo yourself, love yourself. No, yan yung sinasabi sa'yo dito ng mga guides. Yes, no, we have the Hangman here. So, talagang andito yung, kung sacrifice rin lang ang pag-uusapan natin dito, is talaga naman, naku, Diyos ko, ano ka dito, kotang-kota, no, talagang andi dito. Kumbaga, halos parang gusto mo na nga sumurrender, no, pero andito yung faith, no, ng Hangman. Kumbaga, yung faith kasi ng the Hangman dito is talagang to the highest level, na still andito yung waiting ka for good result, or parang alam mo na yung faith mo kasi nga dito is andito yung kahit na nakaka-experience ka ng hindi magaganda, or andito yung lots of sacrifices, even these big responsibilities, hard work, no, is andito yung umaasa ka na magiging maganda ang flow, no, ng life mo with your family, with your loved ones, ganyan. And now still there's a devil, no, na talagang andito yung at times, no, meron ka talagang na-experience, no, na parang isolated ka, or parang andito yung nawawalan ka nga ng energy. Diba nga, sabi ko nga sa'yo dito sa Two of Swords, no, is andito yung parang, andito man yung na-block mo to, or parang andito yung nag-cut the ties ka, cut the cords ka, but still, andito pa rin yung they're trying, no, to communicate with you by telepathically, no, sa ganun, no, kasi they know, no, they know na ikaw is talaga yung energy mo dito, yung power mo dito sa Queen of Wands is talagang ang taas, ang lakas, no? Kumbaga, parang ang gusto nilang mangyari dito, no, even sa pag-iisip, no, even sa pag-iisip sa crown chakra, no, is andito yung gusto nilang i-block, or parang gusto nilang hindi ka pasukin ng magagandang ideas, hindi ka makatulong sa tao, or yung psychic abilities mo dito is, alam mo yun, malusaw, mawala, yung mga ganun. But hindi nila pwede gawin yun kasi sa crown chakra ka rin kumukuha ng message from God. Paano niya ibablock yan? Si God ang may-ari na halos ng utak mo. Siya na humahawak niyan. Siya na nagda-drive niyan. So, hindi to para makapasok. Kaya ito, the devil card na ito is backfired. Backfired to. Siya ngayon yung nandito sa stuck energy na tinatawag. Ayaw pa rin yung tumigil. Actually, yun na lang kaya niyang gawin sa'yo Bigyan ka ng paghihina, bigyan ka niya ng disturbance, distraction, pero hindi katulad ng dati na andito yung sige ang banat ng death spell, voodoo doll, tigal po, wala na siya niyan. Tinanggalan na siya ng kapangyarihan ng Panginoon. Lusaw na talaga yan Actually, this one is talagang nagsasuffer to. Na talagang ngayon is andun yung eagerness na gusto niya makipag-communicate sa'yo. Okay, so we have the Wheel of Fortune, Five of Swords, and Six of Swords. So, dito sa Wheel of Fortune, Five of Swords, and Six of Swords, ikaw dito collective, no, is andito yung nabit mo to no, as in talagang sumuko na to sa'yo dahil sa talagang hindi lang naman isang swords ang hawak mo, hindi lang isang shield, no, ang hawak mo, hindi lang isang bomba ang hawak mo, madami kang weapons and aside sa mga weapons na meron ka, ang dami mong guides, especially ancestors mo, no, na andyan dyan para sabayan ka sa battle na nangyayari dito sa spiritual realm, no. That's why andito yung lagi ka nandoon sa victory kasi etong taong to na gumagawa sa iyo, no, here sa devil card, no, is andito yung siya yung talagang grabe, ang dami ng gossip, ang dami ng rumors, paninira na ginawa sa iyo.
na hindi mo naman ginagawa, na parang alam mo yung kinukwento niya lang yung sarili niya doon sa mga kausap niya. Yung ganon. And now, in return, ang nangyari, syempre, sabi ko nga sa inyo, ang Diyos po is hindi natutulog. Hindi po pumipikitan, hindi rin po biniyan. And aside to God, andyan din yung mga guides mo na nandiyan dyan din. Even yung mga guides nitong kumakalaban sa'yo, spiritual, andun yung talagang iniiyakan to talaga na parang ano ba, di ka pa rin ba titigil? Di ka ba naawa sa sarili mo? Yung mga tipong ganun. But still, andito yung sige pa rin ang nakaw niya, sige pa rin ang pato niya sa'yo kung ano, sige pa rin ang pananakit niya sa'yo. Talagang gusto nito gulo. No? Ito yung nagsasalita na parang siguro matira sa inyo matibay. Pero now, itong taong to, honestly, talaga nagsasuffer na po ito. Okay? So, now is, yes, no? And now, here, ito na siya. 6 of Swords, no? So, there's a transition, there's a movement. And, actually, andito yung ikaw, sa 6 of Swords, no? Is andito yung, talaga ikaw is andito na nag-move on na. And andito na yung, dahil sa alam mo na-cut the cords na okay na, wala na yung, wala na lahat, no? And, for sure, meron ka pang mas mabisa na ginawa dito para talaga totally hindi na kayo magkaroon ng connection at all. Now is, kumbaga, andito yung sila is also trying to move on na rin. No, na talagang parang wala na, talo na kami. No, na talagang may nahihiya na sila sa sarili nila sa pinagagawa nila kasi na-expose na po ito eh. No? Na-expose na to. Okay, so let's see. Nilang tayo ng ilang cards dito. Then, proceed na tayo sa palm card. Okay, so ano po ba ang ibang messages? Aside dito, from your vision, para dito sa person. See? Sabi ko sa inyo, talaga nagsasuffer na to eh. Kasi ayan ang illness, oh. May sakit na to eh. Maybe nasa ospital na to eh. Or mau-ospital pa because of this illness. Meron siyang sakit na ikinahihina na yung katawan niya. No? And now, even siya, ay, naku, talaga naman. Naku, alam nyo, natatawa na lang ako, no? Pero andito yung, kasi ang lupit niya eh. Ang lupit niya po sa inyo eh. No? So now is andito yung, meron siyang sakit. No? Meron siyang sakit. Here's the illness. No? And, aside dito sa illness na to, is andito yung, kumbaga, bakit siya nagkaroon ng ganyan? It's because of mga pinagagawa niya mga rituals sa'yo noon. Or maybe hanggang ngayon. Na talagang sige nga ang awat sa kanya ng angels niya, pero hindi naman siya hindi siya nakikinig sa mga alam mo yun, mga guides niya. Even ancestors ito is talagang hindi rin nakikinig siya. So, andito yung still, no, there's a magic talaga. There's a lots of mystery, ceremonies na ginagawa tong person mo na to na gumagawa. So, but ang nangyayari nga is nagba-backfire na nga eh. And kahit yung mga nakaraan niya pang binira niya, bumabalik na sa kanya. Maybe ito is pabalik-balik na to sa ospital. But hindi ito magiging solusyon sa sakit niya. Kasi it's backfire to eh. So, it's spiritual. Okay? And now is talagang ito na siya. Halos hindi na makalakad to. Maybe meron to sakit sa likod, masakit sa paa, or eto na, ginagalis na. Or maybe andito yung tawag doon, parang nagsusugat yung mga katawan niya. Yung mga ganyan. And talagang hindi na siya, dahil sa hindi na siya makalakad or what, so kailangan na siyang buhatin, kailangan siyang bitbitin, or worst, ganyan talaga ang gagawin niya para lang siya ay makapunta sa gusto niyang puntahan. Bitbitin na siya ngayon to the max. Okay? So, this is, yes, there's an irritation, no? Talagang irritado na to, irritable na to sa mga nangyayari sa buhay niya. But, lahat is kasi is caused by, supernatural na pangyayari. Okay? Okay, so what else? Okay, so there's a compromise and robbery. Okay, so, sabi ko nga sa inyo, talagang ito is para
nakipag-away to sa'yo eh. Pero ngayon, alam mo siya yung nang gagalaite. And maybe this is younger than you, no? Sa nakikita ko po dito kasi medyo younger yung tsura dito ng babae. No? And may namagitan naman. And maybe that's God or that's your ancestor sa namagitan, no? But hindi niya pa rin to, I mean, dun sa argument ninyo or parang balitaktakan ninyong dalawa, no, is naging cause ng kaya siya gumawa ng mga spell works and rituals, no? But yun nga lang, nag-backfire sa kanya. So after nun, ng mga usapan nyo na gano'n, is dito yung gumawa na naman siya na aside sa mga rituals, is talagang marami siyang ninakaw sa'yo. We have the robbery here. So andito yung pwedeng nagnakaw man siya sa'yo, pero more on spiritual talaga. Ang dami ng attempts, no, na kunin sa'yo yung mga gifts na binigay sa'yo ni God, or talagang parang ginawan ka na ng mga anything na parang ikakawalan mo ng gana, o ikasusuko mo, o ititigil mo ng mga ito. Pero iba ka eh, straightforward ka eh, and talaga may paninindigan ka, and marunong kang tumupad sa pangako. So andito yung talagang kahit na anong bato sa'yo nito is hindi ka natinag. That's why andito yung lalo kang pinalakas ng Panginoong Diyos Ama. Kasi nililet go, let God mo pa rin lahat. No, kahit na marami na nangyayari sa'yo hindi maganda, even sa family mo, for sure, isa dito yung nilapit mo pa rin sa Panginoon. Diba? Okay? So that's you. Pile number 1. So, tingnan natin yung number 2. Okay, so let's see dito sa ating pile number 2. Ano ba ang masasabi mo sa ating vision, pile number 2, para sa ating mga collective at sa kanilang mga person? Spiritual po tayo, spiritual. Ano ba ang dapat pang ipakalma itong ating collective? Ano ba nais i-address ng ating mga elementals, angels, ancestors, especially the universe, the God? Bakit kailangan niyang ipagpatuloy pagiging kalma? Oops. Tatlo ka God. Oh, yes, tatlo agad. Okay, so we have the Hierophant. Oh, alam nyo na yan, pagka the Hierophant, this is more on God. This is God, or this is God's message, no? Na kumbaga sinasabi rito, you could be a leader someday, or maybe yung faith mo talaga dito ang tutulong sa'yo para talagang maging kalmado ka, and always parang sinasabi dito, always have faith, no, na talagang si God is na andyan sa'yo, kasi you are talagang you have this divine light talaga. Okay, so ang kakampi mo talaga is nasa sa taas, kaya wala kang dapat talagang alalahanin. And we have the Knight of Coins, which is, andito yung connected ka talaga sa nature, no? Nature, as in kahit sa mga hayop, sa mga halaman, you can talk to them, pero hindi mo pa alam. For sure, hindi mo pa alam. Pero sooner, no, is malalaman mo rin to. Okay? So, ituloy mo lang yung pagiging mo, ha? Parang pagiging hardworking mo, parang yung pagiging responsible mo kasi dito is, so sinusuklian naman to, especially ni God, no? Ito first card, ano naman, kasi you're also a protective. See, we have the Hierophant and we have the High Priestess. So alam niyo yung subconscious mind nyo dito is illuminating, no? And you are a divine feminine. You have also this sacred wisdom. Alam niyo yung higher self niyo talaga dito is talagang na-activate mo na. Yung intuition mo dito is also there, na talagang napakataas, napakalakas niya. And yung inner knowing, no? Especially when it comes to parang yan, sa mga visions also, no? So meron ka na rin ito, no? I mean, as a High Priestess kasi is you can dive, no, deeply. Kaya mo nang
kaya mo nang i-explain or ipaliwanag sa karamihan yung pinakamalalim na ah, pangyayari sa mundo ng spiritual. Ganun. Ganun ka. So, wala ka naman talaga, kailangan mo talaga maging calm. And take it slow pa rin na kahit sabihin natin andito yung may mga shiftings na nangyayari, mga tipong ano to, magagandang pangyayari, still, kailangan, ano pa rin, kalmado ka. Yun lang naman ang gusto nila sa'yo. Talagang stay calm. Kasi andyan na si God. Especially sa marriage mo, sa values, no? Andyan sila na binibigyan ka nila ng support. Okay? So, kuha tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, and 10. Okay, so tingnan natin. 1 is the 5 of Cups. Ooh. So, for some of you is andito yung parang nalulungkot ka. Maybe dahil sa emotional baggages na meron ka. Maybe may namimiss ka. May nawala. Ano ba, separated ka ba? Pwedeng ganon, ano? So, we have the 5 of Cups here na talagang sadness overload ka. That's why lumabas siguro to the Hierophant, Knight of Cups, and High Priestess na sinasabing huwag kang malungkot kasi we're all here for you to cheer you up, no? And you also have the 4 of Cups. My goodness, kung kanina meron ka mga sadness, no, grief, now is dito yung parang meron ka namang depression. Maybe meron dissatisfaction or sometimes parang maybe bored ka. Alam mo, kung ako sa'yo, kailangan mo talaga maglalabas. No? Kailangan mong magagala. Punta ka kahit palengke, kahit bayan. No? Alawin mo rin yung sarili mo. Kung alam yung tingin mo kung ano yung nakakapagpasaya sa'yo, gawin mo. Huwag mong isipin yung problema. Hayaan mo yung problema mag-isip sa'yo. Di ba nga ganun? Kasi, pagka tinuloy-tuloy mo to, ang dami mong mamimiss na opportunities. Huwag mo silang problemahan. Hayaan mo sila ang may problema sa'yo. Okay? So, oo, kita mo na. Kasi kung problemahan mo yung problema, wala talaga papasok na mga blessings sa'yo. Kailangan, alam mo yun, stay happy, stay positive, no? Kasi you have this Ace of Coins na there's a lot of hindi lang isang new beginnings ang darating sa'yo. Marami. Kasi iba-iba eh. Iba-ibang aspeto eh na darating sa'yo itong sinasabing Ace of Coins. Oo, Ace of Coins. No? Marami. And also, for some of you, no, is parang meron kayong makikilala someone, no, na magbibigay sa inyo ng positive mindset or stability na rin, no? And when it comes to ano naman, since this coins, Ace of Coins, so when it comes to abundance, no, is talagang kung security rin lang ang gusto nyo, savings, ganyan, nako, magkakaroon at magkakaroon kayo niyan. Okay, so pagdating naman sa kaperahan daw, sinasabi nitong aking vision, and itong tatlong cards natin na ito nasa taas, is stable naman ang iyong and secure, magkakaroon ng security yung pagdating sa financial mo, or yung abundance mo is well secured na yan. Wala na pwede bubutas na umagaw niya. Okay, so stay calm. So we have the 5 of Wands. So, at times, maybe meron talagang parang nagiging aggressive ka, or parang yung temper mo dito is talagang minsan lumuluwag. Alam mo yun, minsan lumuluwag ang tornilyo mo, minsan nagiging mainitin ang ulo mo, mga ganyan. No? So, and minsan dito yung parang nakikipagtalo ka ngayon. It's because of maybe talaga meron lang mga
chaos or mga may pangyayari na talagang nakaka-high blood din, no? Kasi again, tao lang po tayo. So, minsan talaga, mahirap din yung lagi po tayo mabait. Lagi po tayong kalmado. So, at times talaga minsan parang vulkan na bigla na boom, bigla na nasasabog, no? So, ganon. And, sinasabi rin dito sa Five of Wands mo na there's parang somebody na nakikipag-compete sa'yo. There's somebody no, na inggit sa'yo. Maybe as a healer or as a tarot reader. Maybe akala mo it's a friend but it's not. No? So, mga nakakausap mo rin to. Okay? So, we have the Strength card. Hangman again. The Tower. Okay. So, dito sa Strength card mo is, kumbaga, yung self-confidence mo, kailangan i-boost mo yan. Ilabas mo yan. Kasi kung personal power is meron ka rin eh. Personal power as in, eto, tayo, no? Nakikita, physically, is talagang meron ka naman. So, i-maintain mo din yung sinasabing tiwala mo sa sarili mo. Yung pagiging gentle mo but power, alam mo, ang lakas maka-impluensya niyan. And meron ka niyan. Wisdom, meron ka din yan. So, ito yung parang kailangan mong bitbitin lagi. And yun nga, para maging kalmado ka. So, now is, dito sa The Hangman is, kumbaga, kung ano man yung mga parang pinagdaanan mo ito mga nakaraan, kailangan mo lang talagang, kasi talagang for sure nakaroon ka na mga medyo malalalim na struggle sa buhay mo, maybe sa asawa, sa pamilya, sa trabaho, possible na ganyan. Kumbaga, kailangan nyo lang po talaga dito is just surrender it, no? Let go, let God, and i-allow mo yung ibibigay sa'yo, embrace mo or i-receive mo yung mga ibibigay pa sa'yo ni God. Kasi for sure, meron ka ba mga ganyang nangyayari na hindi magaganda, mapapait na nangyayari sa buhay mo, but meron naman pong ipapalit si God sa inyo na mas ikabubuti dyan, mas ikagagaan at mas ikasasayan. Okay? So, now is we have the Tower here. So, maybe kasi dito parang ang dami mong sa the Tower. Parang ang gusto mo dito is parang meron kasing issue sa energy mo. Merong about sa revelation, maybe may nalaman ka because of your psychic abilities, possible na ganun. Maybe there's a sudden change, no, na you need to wipe out or parang tanggalin, baguhin, no, parang gusto mong ganun na magkaroon ng pagbabago. Pero ang gusto mo kasi is mabilisan na resulta eh. Wait for it patiently. No, hindi nakukuha po kasi sa isang pitik o sa isang iglap. Okay? And for some of you is parang nakaranas kayo ng separation. Maybe meron po sa inyo nakapaghiwalay, ganyan. And ang gusto niyo po ngayon is magkaroon ng immediate result na parang to overcome o ma-overcome mo yung mga ganitong pains na nangyayari sa iyo. There's a lot of chaos na nangyayari sa iyo talaga this past few days, maybe. Oh, see. We have the Six of Cups, the Hermit, and the Ten of Wands. So, ang kailangan mo talaga ngayon dito sa Six of Cups, no, is kailangan mo talagang enjoy, no, yung everyday living na meron ka. Hindi mo kailangan magmukmuk. Ang kailangan mo dito sa somebody na makakasama mo, na bigyan ka ng kasiyahan, bigyan ka ng positive na mga salita, words of wisdom, para, alam mo yon, hindi ka magkaroon ng laging negative yung iniisip, laging parang sama ng loob, parang lagi mong pinabalikan yung nakaraan. Better na, mas magandang doon ka na, mag-move forward ka na, alisin mo na yan, bitterness, hatred, may goodness, alisin mo na yan. Okay? Ang isipin mo dito yung mga magagandang memories, no? And kung sino man to, especially po to sa mga may relasyon, no, God says, no, na dito sa Six of Cups is, etong kung sino man yung nakakasama niyo po ngayon is siya po ang inyong soulmate, no, and talagang meron po sa soulmate, meron po talagang times, no, na talagang magkakaroon kayo ng talagang napakalalim na pagtatalunan or pag-aawayan, mga ganun. Pero end of the day, kayo pa rin. Ganun. That's life. No? Accept it. Yun na po kailangan natin, acceptance. Okay? So, we have the Hermit here.
So, now is andito yung talagang you're the guiding light. Ikaw talaga yung magbibigay ng inspirasyon sa maraming tao. No, ikaw yung mag-enlighten sa lahat. No, ikaw din yung bibigay ng growth sa lahat. No, and ikaw din yung tipong, ikaw yung lapitin ng tao na ikaw ang magre-resolve ng mga kanya-kanyang issues nila. Ganon. Bibigay ng advice, ganyan. Parang counselor, ganon. So, ikaw yun. Okay, so accept it also. No, and pero tingin ko sa pagdaway, sa ways na mga ganyan na gagawin mo o ginagawa mo na ngayon, is yan din yung way mo na parang, kasi kailangan mo rin ng kausap eh. So parang dyan ka rin nag-i-enjoy, dyan ka rin nakakapag-release sa mga negative ano mo. Kasi itong ginagawa mo, itong pagbibigay ng advice sa mga to is based on your experience. That's why andito yung nakikinig sila. Kasi nagsasite example ka or maybe talaga ini-introduce mo yung sarili mo sa kanila para malaman nila na ganito ako noon kaya ganito din naman ginawa ko ngayon. Ngayon, nasan ako ngayon? Mga tipong ganon. And that's good. Okay, so continue that. So, 10 of Wands is, kumbaga, ay nako. Okay, so, parang sa number 1 po natin, ano, na talagang andito yung, ang daming mong heavy loads, no, na talagang bit-bit. But, kahit naman gano'n na meron kang lots of responsibilities na bit-bit, no, ngayon, and over the limit na nga, no? But, andito naman yung natatapos mo naman ito. Na kahit napapagod ka, pero still, andito yung talagang, you'll make sure na, inumpisa mo to, tatapusin mo. No? So, kaya nga po, lahat ng pagtitiis nyo dito sa card na to, kaya na andito po si the Hierophant, the Knight of Coins, no? And the High Priestess is to guide you and to give you calmness, no, sa araw-araw ng buhay mo, na hindi ka nila parang bigyan ng stress, overload, or what, ano pa ba yung tawag doon, parang pagkakakulong, mga ganun, spiritual, hindi. So, dito is, God wants you to know what is right or wrong. So, kumbaga, andito yung talagang dinadala ka niya sa right path. Na kahit na ang dami mong duties and responsibilities na ginagawa, kinaharap ngayon, still, andyan siya, no, to help you, no, na makatayo at lumaban muli sa buhay. Okay? So, tingnan pa po natin kung ano po yung message. What else? Para sa person. Na maybe for some of you is nagbibigay din ng ganitong negative energy sa inyo. That's why andito yung parang aligaga kayo. Parang marami kayo iniisip na hindi maganda. First card is strategy, profession, merit, justice. Okay, so, my goodness. Okay, so itong taong to, no, itong parang medyo nagbibigay din sa inyo ng hindi magandang energy, no, is parang meron na naman siya mga, alam mo yon, parang meron naman siyang nararamdaman na energy from you. And actually, alam nitong taong to kung ano yung energy mo, which is talagang you are powerful. So, that's why andito yung, maybe ito yung mga taong gusto rin humingi sa inyo ng kapatawaran. But, andito yung talagang hindi niya na maisagawa dahil, kumbaga, andito yung nagkaroon na kayo talaga ng separate ways, no? Now is, andito yung through mind reading or telepathically rin, is nagkakaroon kayo ng communication. Okay? And also, that's one of, kumbaga, expertise niya, mind reading. Or parang, spiritually talaga nagkakaroon kayo ng connection telepathically. Okay? And we also have, okay, so merit making. So, andito yung, gusto nila talagang humingi rin ng sorry sa'yo or parang pagbabago. Pwedeng, andito yung gusto nila magpakabait. Gusto niya nang magpakatao muli, yung mga tipong ganun. No? So, let's see. But kasi, bakit siya nakapag-isip ng ganyan? It's because of the justice na talagang binibigay na sa kanya. Again, sinabi ko na sa nakaraan, kumbaga, andito yung may justice na, no, na ibinibigay dito sa taong to. I mean, may kaparusahan na to. And ito na yung, kumbaga, kailangan niya lang harapin. No?
So, since andito naman yung umaasa siya, pero prepared na siya, no, sa mga possible na mangyari sa kanya dahil na-serve na yung justice sa kanya, no. So andito yung ready na siya na harapin, ready na siyang uh, makita kung ano man yung mga punishments na yan, but umaasa siya dito na magkakaroon ng good news or magkakaroon ng changes or miracle na masusurpresa siya, like parang maybe na talagang nababago, no, yung punishment sa kanya, kasi yung nangyayari sa kanya ngayon is talagang hindi maganda for sure, no? Kaya dito yung umaasa siya na magiging maayos yung or magbabago or there's a milagro, no, na mangyayari sa kanya. Maybe milagro na lang talaga ang pwedeng makapagbigay na solusyon sa pinagdadaanan nitong gumagawa sa iyo ng mga disturbance na to or distraction sa buhay mo, no? Or yan, mga mapanirang tao. Hindi po kasi lalabas si God dito kung hindi po malala din ang ginawa sa inyo ng taong to. We have the Hierophant, the High Priestess, the Knight of Coins, no, na talagang parang sinusubukan itong taong to, itong person mo, yung lakas ng kapangyarihan ng Panginoon. So, good luck sa kanya kung bibigyan po siya ng milagro, no? Dahil till now may mga plans pa rin siya sa iyo. And actually maybe nag-a-ask pa siya dito ng humingi pa siya ng tulong sa ibang mga professionals na practitioners. It's because of wala na nga siyang kakayanan. Okay? So that's your reading. Pile number 2. So let's proceed to pile number 3. Okay, so let's proceed to pile number 3. Same question pa rin kasi yun pa rin naman ang vision natin. Yun pa rin naman ang vision natin. So alamin lang po natin kung ano po ba talaga ang gustong sabihin sa inyo ng inyong mga ancestors or angels or angels and divine ni God, na bakit kailangan nyo maging pumalma, bakit kailangan huwag kayo ng problema, why yan natin. Pamuna tayo ng 3 card, then 10 cards again. Ano kaya ang first card? The devil card. Last card please, Holy Spirit. Thank you. Okay, thank you. Okay, so first card is Knight of Wands. May umiis ka po. So parang alam nyo yon, yung mga bumabanat sa inyo or parang gumagawa sa inyo spiritually is, or even dito sa atin sa mundo is andito yung talagang umiiwas na sa inyo or parang ano na siya, retreat na siya. And what's this? Yes, this is more in spiritual again kasi we have the devil card. So ito yung mga mapanlinlang or mga mapanganib na tao sa paligid ko ninyo, no? Na mukhang pera, galit, sakim, ganyan, na mga mandoloko. Ayan sila. Okay? And we have the 2 of Swords, which is dito sa 2 of Swords is sinasabi lang naman na actually ikaw yung target, na talagang ikaw lang naman talaga yung tinatarget niya. Easy target ka actually by this witch. Ba, gumaganda to Okay, so let's see kung ano pa. Okay, actually ito sa Knight of Wands, no, is kumbaga meron dito nga kumbaga pwedeng ikaw to, no, ikaw to na merong napanding lang talaga na tao sa buhay mo na akala mo matinong kausap or parang akala mo yung bang akala mo is andito yung totoo sa'yo. Ito mga nakakausap mo recently. Pero ang totoo is parang meron silang kinukuha sa'yo isang gamit, kakayanan, kapangyarihan na hindi mo alam.
Ganun. Very sneaky itong tao. Very sneaky. And they're doing this by, yan, spell word. Na parang, andito yung, ang daming iaalok sa'yo. Maybe, kunwari, tulong, mga ganyan. Or maybe sa pagkain. No? Then, that's it. Maaano ka na niya, mahuhuk ka na niya sa ganun. Okay, so kuha mo tayo ng ilang cards. 1, 10 cards pa lang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Okay, so dito sa 2 of Swords, no? Actually, itong 2 of Swords na to is sinasabi dito na kumbaga, andito yung kahit hindi ka niya nakikita, alam niya kung paano ka natatargetin. Malakas ang pakiramdam niya dito. Malakas din ang psychic abilities. Alam niya kung paano ka niya lilinlangin. Alam niya itong taong to kung paano ka sasabotahin. Ganun. And because meron din siyang mga entities na nakapalibot sa'yo, na nagre-report dito sa boss niya. Okay? Okay, so we have the Knight of Cups. Okay, so itong magnanakaw na ito, na sinasabi ko sa inyo sa Knight of Wands is walay. Ano siya? Bagsak. Na kumbaga, andito yung hindi siya magtatagumpay. Kasi, ang nangibabaw po dito sa inyo is pagmamahal. And etong cups nyo na to, Knight of Cups, ito is filled with love and joy. So, still, na kahit na anong attempts ang kunin itong mga ito, ng mga gumagambala sa'yo, spiritually or physically, tao man yan o ano, kung ano man yung gustong kunin sa'yo, is hindi sila magtatagumpay. Kasi ikaw ang mahal at ikaw ang pagmahal. So, yung love sa'yo dito is talaga napaka-importante. That's why, maraming lalapit sa'yo. Maraming blessings na darating sa'yo. And we have the King of Swords. See, we have the King of Swords. So, dito sa King of Swords, sinasabi lang po dito na kumbaga, kahit na parang alam mong, parang kung halimbawa meron ka mga dasal na inaalagaan at wala pa doon yung mga dasal na nais mong gawin para sa panggagamot mo, pero alam mo yon, yung Holy Spirit, sila na yung gumagawa ng paraan. Yung mga guides mo nang gumagawa ng paraan na kahit hindi mo nakikita o hindi mo alam, is sila na yung kusa o automatic na sa'yo na, or meron kang kakayanan ngayon na hindi mo alam na meron ka ngayon. Hindi mo alam na meron ka na. No? So, pero sooner or later is makikita mo naman ito. Kasi kailangan mong i-beat itong mga devil na to or mga pamilyang na tao na to. And dito sa Six of Swords is, ito lang naman ang sinasabi na kumbaga, andito yung marami kang isi-save na tao. No? Parang siguro unti-untiin mo itong mga ito. No? There's a group of people na kailangan mong i-save from this harm. No? Kasi marami pa sila. Marami kang isi-save na tao. So, kailangan mo talaga maging kalma kasi alam mo, ang daming aasa sa'yo. Ang daming umaasa sa'yo. Ang dami pang aasa sa'yo. Okay? And we have the Wheel of Fortune. So, lahat ng opportunities darating sa buhay mo. Lahat ito darating sa'yo. Pera, puso, bahay, good health, no? Luck, new beginning, maybe for some of us, proposal, wedding, ganyan. Lahat na sa'yo, hidden knowledge or spiritual knowledge is talagang especially house for some of you na nagmamanifest ng bahay, naku, darating sa'yo na ngayon. No? Keep on manifesting. At kumalma ka dyan dahil ibibigay sa'yo ng Panginoon Diyos na ngayon. And we have the Four of Pentacles also, na sinasabi dito na kumalma ka kasi huwag ka mag-alala sa pera mo meron ka ngayon dahil sooner or later mag-uumapaw yan. Okay? And meron ka mga, if you have the
parang mga cats dyan sa bahay, those are your spiritual guides din also. Na magbibigay sa'yo na, I mean, sila yung uh, guides mo na para magbigay din sa'yo ng swerte or magbigay ng security sa kung ano ang meron ka ngayon spiritual, I mean, sa financial. Okay, so we have the Page of Pentacles. So, dito sa Page of Pentacles, kumalma ka kasi andito yung tuturuan or isasama ka or igagayad ka nitong mga to sa tamang daan. No? Kumbaga, andito yung malalaman mo kung ano yung mga tamang pamamaraan sa ginagawa mo, yung mapaapisika, I mean, gamutan. Pero ano to, spiritual to eh. So, maybe meron kang mga pupuntahan talaga na parang hindi ka rin hindi ka rin parang pamilyar, no? Hindi ka rin pamilyar. So, andito yung parang talagang sa pamamagitan nito is nagkakaroon ka ng mas malawak na kaalaman pagdating sa panggagamot. Okay? And we have Knight of Pentacles. So, you're a giver here. So, sa pagiging giver mo na yan, no, sa Knight of Pentacles, no, kumbaga i-share mo dito lahat ng mga kung anong meron ka at talagang matulungin ka eh, hindi lang sa pamamaraan ng, I mean, ang pagbibigay ng pera mo siya ginagawa, kundi pati sa ibang pamamaraan na pagtulong, no, sa iba't iba. And ituloy-tuloy mo yan kasi yan din yung magbibigay sa'yo ng growth or ano ba to, parang ito rin yung magbibigay sa'yo ng celebration or happiness sa buhay. Contentment as well. Like, dito sa Ace of Swords naman, is dito mo ma-realize or parang madidiscover, no, kung ano-ano ang meron ka. Maybe this is through vision. Ano, parang, for some of you dito sa Ace of Wands, is malalaman mo na kung ano yung mga past, present, and future. Ganon, no? So, and also, dito malalaman kung ano yung mga dapat mong gawin, no? Pero this is more on vision talaga eh, no? Or maybe sa smoke. Pero kasing sa mga usok na may nakakapagbasa, no? Pero kung hindi ko pa napapasok yung ganyan. So, yun, for some of you is ganyan. Or maybe on fire, no? Ako sa fire kasi nakakabasa po ako sa apoy, sa kandila. And also, medyo nakakausap ko po sila sa kandila. Yung mga kandila is nakakausap ko po. And, ito rin ang parang magbibigay sa'yo ng expose. I mean, revelation. No? Marami may expose sa pamamagitan nito. Kung ito yung way of parang isa sa mga divination na ginagamit mo. Okay? Kumbaga, andito yung craft, pagiging creative mo, ganun. Spiritual knowledge is nandito rin. Maraming papasok sa iyo. Actually, even music, no, parang magbibigay din sa'yo ng strength dito. And sa Five of Pentacles is, kumbaga, andito naman yung kakaiba to Parang tong card na to Okay, kasi dito sa Five of Pentacles na to is parang meron kang plans, no, to escape or parang to move on, no? Kung ano man yung mga meron kang struggles, parang gusto mo mag-relocate, may mga ganun kang plans, no, to relocate with your kids, with your pets, with your loved ones, no, sa ibang lugar talaga na alam mo parang dito is magiging kampante ka. Maybe for some of us gano'n, ano? Okay, so let's see kung ano pa yung message. Pero natutuwa ako dito sa Wheel of Fortune na to, which is may bahay. Okay, so we have the parang kailangan mo mag-ingat dito. But, this is a death card, no, which is, maybe for some of you talaga is meron parang, my goodness, parang merong no, nananalangin na mamatay ka. My goodness, diba yun? Yes, kasi andito ang devil card, and talaga andito yung yung easy target kayo.
So, ito is, parang ano na lang, parang ito, kung ano man ito, iniisip ng person mo na ito, na gumagawa sa'yo ng death spell or what, nananalangin, ano, is talaga hanggang ano na lang to, hanggang sa isip niya na lang to, no? Hanggang gano'n na lang. Hindi na to para mangyari pa. Okay? And also, kumbaga, dito yung, mm, sa death card, no? Kumbaga, possible, kasi sa iba pong sa tarot reading, I mean sa tarot cards, no? Tarot decks is, ang death card po is ending. No? So, there's possible new beginning. No? Pwedeng ganun. But also, sa death card is, andito pa rin, kailangan nyo pong mag-ingat kasi there's a harm na possible na mangyari sa inyo, no? But since ito po is bumaba na po yung tatlong cards, no? So, possible na parang ang nangyayari ngayon sa inyo is mas okay na po yung maybe tulog ninyo, ganyan, mas komportable na po kayo ngayon, mas masigla na po kayo ngayon, kumbaga dito yung satisfaction na sa pang-araw-araw ninyo, wala lang, kumbaga yung contentment is also nandun na. Kaya kumbaga dito na yung pagka nakakatulog ka is talagang malalim na, hindi na yung pagising-gising ka, yung mga ganun. Kasi there's an end. Kumbaga, meron kang cycle na tinapos na rin for sure. No? So, andito ngayon yung there's a lot of parang positive thinking or ideas na pumapasok na sa'yo ngayon. Parang well-inspired ka ngayon compare noon. And we have the real estate and investment. Okay, so see, sabi ko kasi nung kanina, no, there's a house or maybe there's a relocation, ano, but andito yung talaga makakaroon kayo maybe this year or early next year, no, na magkakaroon kayo ng talagang sabihin yung inyo or nakakahawak kayo ng sarili niyo susi para sa bahay ninyo. Maybe you can own a house, a new car, possible, or a business na pwede nyo pong itayo. But ang nakikita ko lang po dito, there's maybe a big investment na papasukin nyo. And, yun, kaya magkakaroon kayo ng mga ganito, ari-arian, property, mga ganun. And, or, talagang, because of there's an ending na, natapos na lahat ng mga masalimuot or mga spell works na ginagawa sa'yo, and because of this one, na talagang parang may bribery, no, na binabayaran na ngayon to, eh talaga hindi naman tinanggap nitong practitioner na to, or isang makukulam na ito. That's why, andito yung tuloy-tuloy na yung blessings, at tuloy-tuloy na yung pasok sa inyo dito ng abundance. Okay? So, talagang ano to, no, very, very, ano mo yun, itong person na to is talagang desidido pa rin siya na pabagsakin ka. But, there's an end na eh. So, kung ano man tong death spell na to, or kung ano man tong gusto niya mangyari sa'yo in the near future is, as in, backfire to. Ngayon na talaga nagbabayad pa siya para lang talaga maisagawa ulit o gumawa ulit. Naghaharap pa rin siya ng practitioner na talaga or spiritual healer na gumagawa ng kaliwa, pwede siya magbayad. Handa siya magbayad. Para lang talaga saktan ka, bigyan ka ng, alam mo yun, malas na buhay. But hindi mangyayari yan kasi God is with you. Okay? And talagang andito yung, hindi naman ito mananalo. Kung ano man yung mga pinaplano niya na yan, pag nanakaw, paglilinlang, at ang pasakitan ka, nakakain, no? 3. Hindi naman po siya mananalo. Okay? So, that's your reading. So, pili na lang po kayo. 1, 2, 3. And sa mga naka-resonate, please click the subscribe button. Paki-like and share and click the notification bell. And sa mga gusto po magpa-book at mag-avail ng mga services or ng mga amulets and medallions, andyan lang po sa aking description box ang aking contact details. And now, dito na po tayo sa ating reading. Healing, sorry.
Okay, so maraming salamat po. God bless us all. Love, peace, and hope. Bye!